Aries, let's see. This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of January. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aries? Kamusta? Anong meron? Anong meron para sa ating mga Aries? Anong bago? Good news and guidance para sa ating mga Aries. This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of January. Collective energy ng mga Aries, please. Collective energy ng mga Aries. Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of January. Collective energy ng mga Aries. Collective energy ng mga Aries, please. Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of January. Collective energy ng mga Aries, please. Collective energy ng mga Aries. Guidance and good news para sa ating mga Aries. Ang nag-iisa, reminder, ang nag-iisa at wala ng ibang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. At alam nyo yan, hindi ako nag-i-initiate ng message sa inyo. Inihintay ko kayong mag-message pag ready na kayong magpa-read. Alrighty? Huwag basta magtitiwala. Aries. Ten of Pentacles in reverse. Marami kang iniisip, kapirahan, kabuhayan. You don't feel stable. Maraming gastos. Some of you nawala ng trabaho, gustong lumipat, you don't feel secured kung ano man yung trabaho na meron ka. For some of you, nagkaroon ng betrayal sa trabaho, nagulat ka, na-lay off ka, natanggal, hindi ka na dapat inaasahan mo sa'yo yung increase, yung promotion, pero hindi nabigay. Okay? So, you're manifesting stability. Sabi mo, paano nga ba yan? Marami kang iniisip, marami kang plano. Sabi mo, naging masipag ka naman, ginawa mo naman lahat, but wala kang magagawa. Sabi mo, you have to move forward. You have to replan your life. Okay? There's a masculine here na, sabihin natin, there's a masculine in this connection na kulang sa wisdom, personal accountability, and pagiging matured, kung ano ba talaga yung mga responsibilidad ng isang lalaki pagdating sa relasyon. Marami din siyang minamanifest na sana makuha niya tong mga financial goals na to. Pagdating sa love connection, I feel nagkaroon ng toxic energy para sa inyong dalawa between the feminine and the masculine. Sinubukan niyo namang magkaroon ng equal give and take. Sinubukan niyong ayusin ang pagsasama na to, but hindi madaling magbago. You know, na parang may ugali to, may ugali siya, nagiging toxic kayo sa isa't isa, at nagkaroon ng challenging situation kung paano ba magiging mas maayos kayong dalawa. Okay? But I feel over time, nagkaroon naman ng wisdom, kaya lang may pagka-shallow pa rin ang connection na to. Marami rin kayong minamanifest about kapirahan, kabuhayan. Maraming minamanifest ang ating mga Aries na ano kaya yung mga dapat simulan na mapagkakakitaan. Okay? You feel so impatient about mga changes na inaasahan mo sa buhay mo. Marami ka rin minamanifest na pagbabago, pero nagiging quiet ka lang for now. Tama yan, para hindi mabad juju. Okay? There's a masculine in this connection na is manifesting na mahil niya ang sitwasyon sa buhay niya, love and career. I feel the feminine, sobrang napagod na sa connection na to dahil may awareness yung feminine that the masculine is dealing with two potential love interests. Okay? Let's see. Ano to? But I feel ang ating mga Aries ay nagfo-focus na sa personal growth. Kaya lang, I feel na doon ka pa rin sa proseso na minsan you feel lost. Tama ba tong tinatahak mo na daan? Tama ba tong person na to? Mag-start over ka na ba? Sayang naman yung naumpisahan? Or bitiwan mo na to cut your losses? Okay? Marami ka pa rin questions sa buhay. You're trying to figure out ano ba talaga ang mahalaga? Ano ba talaga yung priority mo right now? The reason for the reading, maraming burden, maraming mga naging issues na hindi maganda tungkol sa buhay mo, sa relationship. The feminine in this connection, very upfront siya sa mga bagay na kailangan niyang sabihin sa kanyang person. Marami din siyang wino-worry. Sabi ng ating mga Aries, mahalaga sa kanya ang like a harmony pagdating sa mga taong nakapaligid sa kanya. Meron kang prayers and manifestations na sana bigyan ka ni God ng maayos at malinaw na plano. Okay? Guidance, kumbaga.
What's this? Napapagod ka ng magtrabaho? Baka kailangan mo lang ng pahinga? Napapagod ka na rin mag-effort na makisama sa mga tao sa paligid mo? Marami kang pinagpe-pray kay God, nabigyan ka ng tamang direksyon, sino ba yung mga taong ikikip, sinong bibitiwan, tama ba tong career na to, mag-start ka ba ng negosyo, mag-aaral ka ba ulit, lilipat ng trabaho, kung ano man, you're asking for guidance. Right now, the masculine in this connection is like, nag-iisip siya, ano ba talaga yung tamang paraan para maiwasan na yung away sa connection na to? Paano niya ba mamahalin ng tama yung feminine para mas may, mas may stability lang yung relationship. Marami ding iniisip ang masculine sa connection na to about his own financial stability, pangarap, okay? May sinungaling sa relasyon na to. The person in your mind, Aries, hindi nagiging honest sa'yo. May manipulation, lies. Okay. Tungkol sa pamilya. May isang sinungaling sa pamilya nakakasira ng relasyon, ng pagsasama. May isang sinungaling sa pagsasama. Okay? Meron din ditong facade na happy family. Nagkukunwari na okay, but someone is entertaining other people na maaring makasira ng relasyon. It could be third party or, okay, ang lawak ng energy, okay? May dishonesty sa relasyon na to. Pagdating sa pamilya, it could be may isang nakakasira ng family dynamics. For some of you, pagdating sa pag-ibig, someone is entertaining a third party na nililihim niya at dinedenay niya, okay, na nakakasira ng pamilya. For some of you, may mga kaibigan ka mag-anak na pakailamera at nakakasira ng pagsasama. Alam niyo, ito yung laging sinasabi na if you're building a family with your person, ang family mo na yung person mo. Hindi yung roots, hindi yung kaibigan mo, hindi yung kaibigang tinuring mo na pamilya. If magiging pangalawa sa priority mo ang asawa mo or pamilya mo, then baka kailangan mong pag-isipang mabuti kung tama yung priorities mo. Okay? Meron ka mga doubts kung may mga tao kang dapat iwasan to stay away from. Masculine, there's a feminine energy here na parang medyo may pagka materialistic, okay? So find the balance kung paano mo aayusin, kung may responsibilidad ka sa babae na to, kung ano yung dapat, no? What's due for this feminine, kasi may tendency na for you to etong babae na to na humingi ng humingi. Okay? So, there's lies, deception, na nagdadala ng defeat sa pagsasama na to. Insincere energy. There's also like unreliable masculine in this connection na maaaring magdala ng betrayal, okay? Masculine and feminine energy yan. The feminine is the giver, the nurturer. The masculine is like the giver, okay? The protector sa relationship, the action taker. Take it how it resonates. There's a dishonest energy with the masculine figure sa relationship na to na nagdadala ng energy of defeat, betrayal. Maraming gustong i-manifest na healing sa relationship na to, but parang nagkakaroon ng delays and blockages because of like controlling behavior ng masculine na to. Maraming lesson na maaaring matutunan sa connection na to, pero nasa sa inyo na to, kailan nyo ba tatanggapin ang lesson na yan? At magiging stubborn pa rin ba? Okay? Kailangan magkaroon ng honesty, authenticity, para maayos to. Otherwise, lagi na lang nagpapakiramdaman kung sino ang tama, sino ang mali. Wala namang like authentic na relasyon kung nagsisinungaling kayo sa isa't isa. Okay? But I feel there's an energy here that someone is still manifesting na sana magkaroon ng magandang outcome yung relationship na to. Paano magkakaroon ng magandang outcome kung kayong dalawa hindi kayo honest sa isa't isa? How can you build an honest and strong relationship sa isa't isa kung hindi kayo totoo sa isa't isa? Alrighty?
And that would be the Aries bonus reading for the month of January. See you again in a few days.